Kapag naisip ang isang imperyo, karaniwan ay naisip ang mga hukbo, pananakop, at mapa na pininturahan ng mga kulay ng kapangyarihan. Ngunit noong ika-20 siglo, isang bagong uri ng imperyo ang lumitaw. Isang imperyo na hindi nangangailangan ng mga sundalo, mga lagda lamang. Hindi mga hukbong nagmamarch sa papasok sa mga lungsod, kundi mga lalaking nakasweet na lumilipad patungo sa mga kabisera. Ang kanilang mga briefcase ay puno ng mga kasunduan sa pautang. At wala nang mas kitang-kita pa sa madilim na imperyong ito kaysa sa Latin America, kung saan ang International Monetary Fund ay higit pa sa pagpapahiram ng pera. Muling isinulat nito ang buong ekonomiya, ipinataw ang mga pambansang patakaran, at hinubog muli ang kapalaran ng daan-daang milyong tao. Lahat sa ngalan ng katatagan. Lahat ay naglilingkod sa mga nagpapautang dito. Ang kabalintunaan ay malinaw. Ang International Monetary Fund ay tinatag sa Bretton Woods noong 1944 na may misyon na patatagin ang mga halaga ng palitan, pigilan ang pagbagsak ng ekonomiya, at tulungan ang mga bansa na makabangon mula sa pagkawasak ng digmaan. Parang isang doktor ng mundo ng pananalapi na dumarating upang magpagaling, upang patatagin, upang bigyan ng pagkakataon ng mga bansang nahihirapan. Ngunit sa Latin America, ang doktor na iyon ay mabilis na naging ibang bagay. Isang tagasingil ng utang na tinitiyak na may babalik ng mga bangko sa New York at London ang kanilang pera, anuman ang gastos sa pasyente. Upang maunawaan kung paano naging napakalakas ng organisasyong ito, kailangan mong bumalik sa Latin America noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Ang mga bansang tulad ng Brazil, Mexico at Argentina ay nagsisikap na mabilis na mag-modernize. Nagtayo sila ng mga industriya sa likod ng mga hadlang sa taripa, pinalawak ang mga negosyong pag-aari ng estado, at tinustusan ang pagkain at gasolina upang mapanatili ang katatagan ng lipunan. Nangangako ang mga politiko ng paglago ngayon at kredito bukas, at ang singil sa bukas ay magiging napakalaki. Noong dekada 1970, bumaha ang murang pera sa mundo. Tumaas ang presyo ng langis. Naipon ang mga petrodollar sa mga bangko sa kanluran. At ang mga bangkong iyon ay desperado na magpautang. Nakakita ng pagkakataon ng mga pinuno ng Latin America. Mangutang gamit ang dolyar, gumastos sa infrastruktura, pondohan ang mga programang panlipunan, at panatilihing tumatakbo ang makinarya sa politika. Mga kalsada, dam, pabrika, riles ng tren, lahat ay pinondohan ng pera mula sa labas. Mukhang isang himala, mataas na paglago, sinuportahan ang mga politiko, ngunit palaging may bitag. Lumitaw ang bitag noong unang bahagi ng dekada 1980. Nang ang Estados Unidos, sa ilalim ni Paul Volcker sa Federal Reserve, ay nagtaas ng mga interest rate sa matinding antas upang mapigilan ang inflasyon. Sa isang iglap, ang mga murang pautang ng Latin America ay naging isang hindi matiis na pasanin ng utang. Ang isang pautang na dating may 5% na interest rate ngayon ay humihingi ng 15% o 20%. Ang Mexico, Brazil, Argentina ay biglang natagpuan ang kanilang mga sarili na hindi na makabayad. Noong 1982, ang ministro ng pananalapi ng Mexico ay pumunta sa Washington at ipinahayag sa mundo, "Hindi namin mababayaran ang aming utang." Iyon ang katumbas sa pananalapi ng isang deklarasyon ng pagkabangkarote. At ang International Monetary Fund ay naghihintay, napilitan ang mga pamahalaan na bawasan ang mga subsidyo sa pagkain at gasolina. Kinailangan nilang bawasan ang halaga ng kanilang mga pera na nagpamahal sa mga import. Kinailangan nilang i-freeze ang mga sahod, i-privatize ang mga industriya, at lubos na bawasan ang paggastos sa pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, at mga pensyon. Bilang kapalit ng mga pautang, muling isinulat ang buong pambansang budget. Hindi sa parlamento sa Mexico City o Buenos Aires, kundi sa mga opisina sa Washington, D.C. At ang mga bagong budget na iyon ay may isang prioridad lamang. Ang pagtiyak na ang mga bangkong nagpautang ng pera ay ganap na nababayaran. Para sa mga politiko, ang IMF ay isang kalasag. Maari nilang sabihin sa mga tao, wala kaming pagpipilian. Pinilit kami ng IMF na magbawas. Iyon ang nagbigay sa kanila ng pampulitikang panakip upang ilipat ang pasanin sa mga tao. Ang tinapay ay naging mas mahal. Ang mga empleyado ng pampublikong sektor ay nawalan ng trabaho. Ang mga paaralan ay nawalan ng pondo. Ngunit ang mga dayuhang nagpapautang ay ligtas. Ang Latin America ay naging isang laboratorio para sa mga patakaran sa pagtitipid, at ang mga tao ang mga paksa ng pagsubok. Ang mga resulta ay nakapanlulumo. Mula 1980 hanggang 98, ang GDP per capita ng Latin America ay bumagsak.
maraming mga bansa ang naging mas mahirap kahit na nagpadala sila ng bilyon-bilyong dolyar sa ibang bansa upang mabayaran ang utang. Tinawag ito ng mga ekonomista na nawalang dekada. Ang paglago ay tumigil, ang hindi pagkakapantay-pantay ay tumaas, ang kahirapan ay sumabog. Gayunpaman, sa buong panahong iyon, ang mga utang ay nagpatuloy. Para itong isang nalulunod na taong napipilitang ibigay ang kanyang pitaka kahit na siya ay lumulubog ng mas malalim. At hindi lamang ang mga numero. May mga kaguluhan sa Caracas nang pinutol ang mga subsidyo sa gasolina. May mga protesta sa Buenos Aires nang ang mga sahod ay itinigil habang ang mga presyo ay tumataas. Mayroong gutom, kawalan ng trabaho at kawalang tatag sa politika. Sa ilang mga bansa bumagsak ang mga rehimen. Sa iba naman, ginamit ng mga diktador ang mga patakaran sa pagtitipid na sinusuportahan ng IMF upang bigyang katwiran ng panunupil. Samantala, ipinakita ng IMF ang sarili bilang neutral, teknokratiko at makatuwiran. Ngunit malinaw ang katotohanan, hindi ito neutral. Umiral ito upang ipatupad ang pagbabayad ng utang, upang protektahan ang sistema, upang matiyak na ang pera at kapangyarihan ay patuloy na dumadaloy pataas. Ang Mexico ang unang domino na bumagsak noong 1982. Ngunit nang bumagsak ito, sumunod ang natitirang bahagi ng rehiyon. Malaki ang hiniram ng Mexico noong boom ng langis noong 1970s, na tumataya na ang mataas na presyo ng langis ay makakatugon sa mga utang nito. Ngunit nang bumagsak ang mga presyo ng langis at tumaas ang mga rate ng interes, hindi na maitago ng gobyerno ang mga numero. Ang opisyal na anunsyo na hindi matutugunan ng Mexico ang mga obligasyon sa utang nito ay nagpadala ng mga shockwave sa Wall Street. Hindi lamang ang Mexico ang bansang nag-default. 12-dosenang iba pang mga bansa sa Latin America ang humiram gamit ang parehong lohika. Bigla, ang mga bangko sa New York, London at Frankfurt ay naharap sa panganib ng sistematikong pagbagsak. Doon na nang himasok ang IMF, hindi lamang bilang isang bailout, kundi bilang isang pampatatag para sa buong pandaigdigang sistema ng pagbabangko. Simple lang ang mga kondisyon. Makakatanggap ang Mexico ng mga bagong linya ng kredito, ngunit kailangang bawasan ang paggastos, ipribado ang mga industriya, at gawing liberal ang ekonomiya nito. Ito ang hudyat ng pagsilang ng tinatawag na Washington Consensus, isang pakete ng mga patakaran na humubog sa mga ekonomiya ng Latin America sa loob ng mga dekada. Kabilang sa paketeng ito ang liberalisasyon sa kalakalan, fiscal austerity, deregulasyon, at ang pagbebenta ng mga negosyong pag-aari ng Estado. Sa teorya, ang mga reformang ito ay dapat na gawing mas mahusay at mapagkumpitensya ang ekonomiya. Sa katotohanan, sinira nila ang mga lambat ng kaligtasan sa lipunan at inilipat ang kayamanan mula sa pampublikong sektor patungo sa mga pribadong mamumuhunan, kadalasan ay mga dayuhang mamumuhunan. Ang Bolivia ay naging isang halimbawa ng aklat aralin. Pagsapit ng 1985, naharap ang Bolivia sa isa sa pinakamalalang krisis sa hyperinflation sa kasaysayan, kung saan tumaas ang mga presyo ng libu-libong porsyento sa loob lamang ng isang taon. Inireseta ng IMF at mga lokal na teknokrata ang shock therapy. Sa isang iglap, inalis ang mga subsidyo, ibinaba ang halaga ng pera at lubhang nabawasan ang paggastos ng publiko. Tunay ngang humupa ang implasyon, ngunit ang epekto sa lipunan ay kakilakilabot. Tumaas ang kawalan ng trabaho, nagsara ang mga minahan, at buong komunidad ang pinabayaan. Ang ekonomiya ng Bolivia ay tila matatag sa papel, ngunit ang mga ordinaryong tao ay nagbayad ng halaga sa pamamagitan ng kahirapan at kawalan ng pag-asa. Ang eksperimento sa Bolivia ay naging isang modelo na pinuri ng mga opisyal ng IMF sa mga aklat-aralin, kahit na tinawag ito mismo ng mga Bolivian na isang kalamidad sa lipunan. Gayunpaman, ipinakita ng Argentina kung paano maaring maging lason ng gamot ng IMF. Sa buong dekada 1990, sinunod ng Argentina ang mga reformang sinusuportahan ng IMF. Itinataya ang piso sa dolyar ng US, pinopribado ang mga industriya, at binawasan ang kakulangan nito. Sa loob ng ilang panahon, mukhang isang kwento ng tagumpay ito. Dumagsa ang mga dayuhang mamumuhunan at ipinagmalaki ng mga politiko na sila ay mga modelong estudyante ng IMF. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, naipon ang utang, nawala ng kakayahang makipagkumpitensya ang mga export at lumala ang mga tensyon sa lipunan. Pagsapit ng 2001, bumagsak ang sistema. Nag-freeze ang mga bangko sa mga account, nawala ng ipon ang mga tao sa isang iglap at niyanig ng mga kaguluhan ng Buenos Aires. Sumigaw ang mga Argentinian sa mga lansangan, "Que se vayan todos, lalabas silang lahat."
ang IMF, na dating pinuri bilang isang tagapagligtas, ay umalis na may nasirang reputasyon. Ang kwentong ito ay paulit-ulit sa buong rehiyon. Sa Brazil, ang mga programang sinusuportahan ng IMF ay humantong sa mga patakaran sa pagtitipid noong dekada 1980 at 1990 na kinokontrol ang implasyon ngunit nag-iwan ng pamana ng malalim na hindi pagkakapantay-pantay. Sa Peru, ang mga reformang idiniin ng IMF ay nagpatatag sa implasyon, ngunit kasabay nito ay binuwag ang mga hadlang na nagpoprotekta sa mga manggagawa at mahihirap. Ang pattern na ito ay naulit sa parehong paraan, katatagan para sa mga nagpapautang, pagwawalang kilos para sa mga tao, at sa buong proseso, ang mga politiko ay kadalasang handang makisama. Bakit? Dahil ang International Monetary Fund, ang IMF, ay nagbibigay sa kanila ng panakip. Maaring mangutang, gumastos at magtamasa ng panandaliang suporta ng mga botante ang mga pinuno. Taglay ang pahiwatig na kapag sumiklab ang isang krisis, maari silang manawagan sa IMF na magpataw ng masasakit na reforma sa ilalim ng pagkukunwari na walang ibang pagpipilian. Nasaksihan ng mga tao ang pagbawas ng sahod at ang pag-aalis ng mga benepisyo, habang ang mga pinuno ay nagkibit balikat at nagsabing, yan ang hinihingi ng IMF. Sa katotohanan, ito ay isang maginhawang paraan upang maiwasan ang responsibilidad. Ang dekada 1980 ay wastong tinatawag na nawawalang dekada ng Latin America. Mula 1980 hanggang 1990, ang average na kita ay nanatiling hindi gumagalaw o bumaba. Ang kahirapan ay tumaas, ang pamumuhunan sa edukasyon, infrastruktura at pangangalagang pangkalusugan ay bumagsak. Samantala, ang rehiyon ay nagpadala ng daan-daang bilyong dolyar sa ibang bansa upang bayaran ang utang. Isipin ang ironya, sa mismong mga dekada kung kailan dapat sana ay nakahabol ang Latin America sa maunlad na bansa, ito ay bumagsak. Isang buong henerasyon ang nakulong sa isang mabisyo na siklo ng kahirapan, habang ang mga bangko sa Wall Street ay nailigtas. Mahalagang matukoy ang dinamika ng kapangyarihan na gumaganap dito. Ipinakikita ng IMF ang sarili bilang isang neutral na tagapamagitan ng ekonomiya, ngunit sa katotohanan, ang mga desisyon ng organisasyon ay likas na may kinikilingan. Malalimang politika. Ang Executive Board ng IMF ay pinangungunahan ng Estados Unidos at Europa, ang mismong mga rehiyon kung saan hawak ng mga bangko ang karamihan sa utang ng Latin America. Malinaw ang misyon ng IMF, protektahan ang sistema, kahit na nangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng mga tao. Ang soberanya ay hindi nabubura ng mga pagsalakay ng militar, kundi ng mga spreadsheet. Ang mga pambansang budget ay pinagpapasyahan ng mga opisyal na hindi naninirahan sa mga bansang kanilang muling binubuo. Ngunit marahil ang pinakamalamig na bahagi ng kasaysayang ito ay ang Latin America ay hindi lamang isang rehiyon na nasa krisis. Ito ay isang laboratorio. Sinubukan ng IMF ang austerity, privatisasyon at mga pagsasaayos sa istruktura dito bago ilapat ang mga ito sa ibang lugar. Ang mga patakarang sumira sa Bolivia, Mexico at Argentina noong 1980s ay muling lumitaw sa Asia pagkatapos ng krisis noong 1997, sa Russia noong magulong 1990s at sa Greece pagkatapos ng 2008. Ang isang trahedya sa Latin America ay naging isang pandaigdigang doktrina, at ito ay humahantong sa atin sa isang mas malaki at mas nakakabagabag na tanong. Ang pagdurusa ba ng Latin America ay bunga lamang ng mga pagkakamali sa ekonomiya? O ito ba talaga ang kabayaran para sa pagpapanatili ng isang pandaigdigang kaayusang pinansyal na idinisenyo upang protektahan ang mga interes ng mga nagpapautang higit sa lahat? Ang nagpapabahala sa madilim na kaysaysayan ng IMF sa Latin America ay hindi lamang ito nakaraan. Ito ay isang babala dahil ang mga elementong nagtulak sa Mexico, Argentina at Brazil sa pagtitipid at muling pagsasaayos ng utang ay naroon pa rin ngayon kahit nasa mga tinatawag na mauunlad na bansa. At malinaw ang aral, kapag ang utang ay tumataas ng husto, ang soberanya ay nagiging isang bargaining chip. Kapag ang mga numero ay hindi na magkatugma, may ibang magpapasya sa iyong kinabukasan. Tingnan ang Greece. Pagkatapos ng 2008, nang sumiklab ang pandaigdigang krisis sa pananalapi, inilantad ng Greece ang kawalan nito ng kakayahang bayaran ng mga utang nito. Nakialam ang European Union, ang European Central Bank at ang IMF na sama-samang kilala bilang Troika. Ang senaryo ay nakakakilabot na pamilyar. Nagbigay ng mga pautang, ngunit kapalit lamang ng malupit na mga hakbang sa pagtitipid.
binawasan ang mga pensyon, binawasan ang mga suweldo ng pampublikong sektor, tumaas ang mga buwis at isinapribado ang mga ari-arian ng Estado. Sa Athens, tulad ng sa Buenos Aires, sinabi ng mga politiko sa kanilang mga mamamayan, wala na tayong ibang pagpipilian. At tulad ng Latin America noong dekada 1980, ang resulta ay pagdurusa para sa mga tao at seguridad para sa mga nagpapautang. Ang Italia, Japan at maging ang Estados Unidos ngayon ay nabibigatan ng mga antas ng utang na kinatatakutan ng mga pinuno ng Latin America noong dekada 1970. Ang pagkakaiba ay, hanggang ngayon, naniniwala ang mga mamumuhunan na kayang bayaran ng mga bansang iyon ang kanilang mga utang. Ngunit ang paniniwalang iyon ay maaring magbago sa isang iglap. Kung mananatiling mataas ang mga rate ng interes, kung ang ekonomiya ay hindi umuusad, kung ang mga mamumuhunan ay hihingi ng pagbawi ng utang sa lahat ng gastos, ang mga kondisyon para sa isang pagsasaayos na estilo ng IMF ay hihinog, formal man o informal. Ang dating ipinataw sa Latin America ay maaring maging isang modelo para sa buong mundo. Ngunit ang mas malalim na katotohanan ay ang utang ay hindi lamang isang figura sa pananalapi. Ito ay isang anyo ng kontrol. Sa Latin America, ginamit ng mga pinuno ang utang bilang isang kasangkapang pampolitika na nangangako ng paglago ngayon at itinutulak ang gastos sa hinaharap. Ginawang leverage ng IMF ang utang na iyon na nagpapasya kung ano ang pinapayagan o hindi pinapayagang gawin ng isang buong bansa. At ngayon, habang ang mga bansa, ang akumulasyon ng makasaysayang mataas na antas ng utang ay unti-unting nagsasara ng parehong patibong, hindi ito palaging tinatawag na pagtitipid. Maaring itinaguyod ito sa ilalim ng pangalan ng responsibilidad sa pananalapi o disiplina sa merkado, ngunit ang esensya ay nanatiling pareho. Ang mga budget ay muling isinulat upang protektahan ang mga nagpautang, habang ang mga tao ang nagpapasa ng bigat ng pagdurusa. Kaya naman hindi dapat kalimutan ang nawalang dekada ng Latin America. Inilantad nito ang paggana ng sistema, kung paano lumipat ang pera at kapangyarihan upang protektahan ang mga minorya sa kapinsalaan ng nakararami. Ang Latin America ay itinuring bilang isang sakripisyong sona, isang lugar ng pagsubok kung saan ipinatupad ang mga patakaran ng walang pagsasaalang-alang sa gastos ng tao. At ang mga kahihinatnan ay totoo. Ang mabagal na paglago ay nagpatuloy sa loob ng maraming henerasyon, ang hindi pagkakapantay-pantay ay lumala, at ang mga komunidad ay pinagkaitan ng mga pagkakataon. Ngunit dito, maaring magkaroon ng ibang takbo ang kwento para sa atin ngayon. Kung naiintindihan mo ang modelong ito, hindi mo kinakailangang maging biktima nito. Hindi kontrolado ng mga ordinaryong tao ang mga patakaran ng IMF, ngunit maaari nilang kontroling kung paano nila nakikita ang utang, ipon at kayamanan. Maaring naniniwala ang iyong mga lolo't lola sa mga bangko na nabigo. Maaring bumili ang mga magulang mo ng mga bahay sa paniniwalang tataas lang ang mga presyo, ngunit haharapin lang ang pagbagsak. Pinapayuhan kang mag-ipon para sa pagre-retiro sa mga pondong nakatali sa mga pamilihan haka-haka na maaring bumagsak anumang oras. Ang mga aral mula sa Latin America ay parehong malupit at nagbibigay kapangyarihan. Huwag ipagkamali ang ilusyon sa tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang ipinapangako ng mga sistemang hindi mo kontrolado. Ito ay mga ari-arian na nagpapanatili ng halaga, mga kasanayang hindi maaring ibawas ang halaga, at mga network na hindi maaring ipribado at pagkatapos ay sakupin. Hindi na ulit ang kasaysayan, ngunit ito ay tumutunog sa malupit na paraan. Ang impluensya ng IMF sa Latin America ay hindi lamang tungkol sa utang. Ito ay patunay ng kung ano ang mangyayari kapag ang mga numero ay inuuna kaysa sa mga tao. At kung hindi natin matutunan ang aral na iyon, ang parehong senaryo ay gagamitin muli, hindi sa Mexico o Argentina, kundi sa puso mismo ng Europa, sa Tokyo, maging sa Washington Nerj. Kaya sa susunod na marinig mo ang isang politiko na nagsasalita tungkol sa pamuhay ng lampas sa iyong makakaya o paggawa ng mahihirap na pagpili, tandaan kung sino ang karaniwang nagbabayad ng presyo para sa mga pagpiling iyon. Alalahanin ang nawalang dekada ng Latin America. Tandaan na ang utang ay hindi lamang basta utang. Ito ay isang leverage. At ang leverage ay laging may kasamang kamay na humihila sa mga tali. Hindi na ulit ang kasaysayan. Ngunit kung hindi mo ito naiintindihan, maaari ka pa rin nitong durugin gaya ng dati. Kung bibigyan ka nito ng bagong pananaw, pindutin ang subscribe. May mga sagot ang kasaysayan. Ipapakita ko sa iyo kung saan mo ito mahahanap.